Wala ng kabuluhan yan. Kaya ano na ng Lord, i-curve ng Lord yan. Ha? Ganun ang mangyayari yan. So, parang weird yung sinasabi ko. Oh, pero, tulad nga, sinasabi ko sa inyo, ang presence ng Lord nararamdaman ko. O, di ba? Sabihin na natin marites ang sinasabi ko dahil term yan ng mga bali-balita, di ba? Kahit naman tong Biblia, kung babasahin mo yung Biblia, actually, nasa apps lang Biblia. Magsasalita na sa'yo. Kung anong book ang gusto mo, magsasalita sa'yo. Kaya wala nang ano ang tao para hindi maniwala sa Panginoon. Yun na lang ang sasabihin sa iyo. Ngayon, dumating naman ng panahon. Mahirap kasi pag tinamaan ka ng COVID. Alam mo bakit? Mawawalan ka ng yung tinatawag na focus. Kaya sasabihin ko sa inyo, hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi, ngayon, iniisip mo to mamaya, hindi mo na alam kung iniisip mo. Mawawalan ka ng mindset, yung uprightness ng mindset mo. Mawawalan ka ng focus. Yun ang epekto ng COVID. Magkakaroon ka ng lapse. Kumbaga matinding Alzheimer. Hindi mo maalala kung ano yung Diyos mismo. Maliban na lang na dati ka nang may tanim ng Diyos. Kaya ito, maganda to sa inyo. Pagtawag mo, magbasa ka. Ako, masasabi ko sa iyo, advice ko, babasahin niyo yung Hebrew, chapter 4, verse 12. Yung sinasabi na, we are composed of spirit, soul, and body. And the Word of God is dividing, penetrated the mind and the souls and the spirit. Even the division of asunder ng bones and marrow. Penetrate ng Lord yan, ng Word of God. Sino gaano katindi ang Word of God, nababaliwalain mo lang. At pag binaliwala mo yan, pinili mo ang parusa ng Diyos. Dahil dalawa lang in-offer. Nagbigay na ng, kumbaga sa advance payment. Ang Lord, buhay niya mismo ang binigay niya. Pag yan, ni-reject mo, then pinili mo yung, yung purity niya. Ang God, hindi lang God of love yan. Lahat God yan. God of fury, God of love, God of kahit anong emotion meron ka. Yan ang God. Galing sa Kanya yan. Kaya huwag niyo isipin ang God, God of love lang. Hindi. Yung paparusahan niya ng God, everlasting yan. Walang patid. No lapse. There's no lapse pag dinala ka ng Diyos sa kapahamakan. Walang habag, walang no mercy. Kaya huwag niyo isipin na ang Diyos God of love lang. Pag nagpa-under ka sa God of love, doon mo mararamdaman naman ang pag-ibig ng Diyos kung gaano kabuti. At nagbigay ng paunang advance ang Lord. Namatay si Jesus Christ sa cross para sa atin. Is it wonderful? Di ba? Sino may kayang gawin yun? Kaya yung mga anghel, believe na believe kay Jesus Christ. Kasi kahit na nandoon siya sa form, nasa God siya, nakasama niya ang Ama. Kasama, walang pangalan, walang Ama, wala lahat yan. Kasi ang God yan, hindi malaman, walang nakakalam yan. Ngayon, huling sandali sa sinasabi sa Hebreo, sa last days, nagpakilala sila. Yung kanilang mystery, ni-reveal nila. Ano mo sabi? Babasahin natin para may ano kayo. Ito ang sabi sa Hebreo, sa mga aklat ng Hebreo, sa Hebreo, chapter 1, verse 3 hanggang 8, mahabang verse itong babasahin ko sa inyo, mga ka-believer. Ang bagal ng pacing ng Bible lang ako. Verse 1. Babasahin ko sa inyo, mga ka-believer. Medyo English nga lang to, English yung nabuksan ko, Ay, sayang pa rin.
Yan. Sabi dito, mga ka-believer, God, who is in the various time, in various ways, spoke in the time past to the fathers by the prophets. So, ang tinutungkol dito mga Hebrew, kaya ang pamagat ng mga Hebrew, mga Hebreo, mga Israeli. Ha? Sabi dito sa verse 2, has in the last days spoke by us by his Son. In the last days, yung last days na nagsimula, mabuhay ang Kristo. Whom He has appointed ears of all things. Siya raw ang inappoint na tagapagmana ng lahat ng bagay. Yung mga iba dyan, minamaliit si Jesus Christ. Pero mo, ang sabi ng Godfather, He's the Son, baka magalit siya, lest He be angry. Tapos yung iba, hindi, si Jesus Christ, wala yan, ganito. Yun ang sabi ng mga Muslim, tao lang yan. So yan, He's the Son, lest He be angry. Biro mo lahat ng bagay, ipinailalim sa Kanya. Lahat ng sa heaven hanggang sa earth. Tuloy tayo. Appointed ears of all things, through whom He has made the world. Sa Kanya nalikha ang worlds. With S, worlds. Hindi lang world, hindi lang isa. With S. So, hindi ko kaya isipin to. Basta plural to. Who being a brightness of His glory and the image of His person. Si Jesus Christ daw ang pinaka-image person ng Father na hindi naman bumaba dito. Bakit? Hindi pwedeng makontain ng Diyos ng earth ang Diyos. Kasi ang Diyos, malaki pa sa Milky Way. Dahil dust lang ang Milky Way sa Diyos. Imaginin mo gano'ng kalaki ang Milky Way. Kaya bumaba ang si Jesus Christ maging tao para makilala nila ang Diyos kung ano yung image ng kaya nga nagpakatao si Jesus Christ para makasama natin ang God. Tuloy tayo sa verse tayo, and upholding all things by the word of His power. Lahat ng nananatili, ina-uphold ng Panginoon. Sabi nga siya, rumorolyo lang tayo, hinahabol natin ng araw. Gano'ng kabilis? 800,000 km per hour. Sino may bilis na ganyan? Hindi tayo, naramdaman niyo ba na magalaw kayo? Yan ang sinasabi dito, ina-uphold tayo ng Panginoon. Yan. And He had Himself purged our sin. Yun na nga, yung pina-explain natin kanina. And sat down at the right hand of the majesty. Yung Father God. Nasa kanan trono, nasa kanan ng Diyos. Gano'ng kalaki nga yung Father God? Yung sasabi ko sa'yo. Gano'ng kalaki nga si Jesus Christ para gawan mo ng rebulto na tiyanak. Actually, hindi ko gusto dahil ako gumawa nga ako ng rebulto ano ko dyan, ano ba? Parang attach, sabi nga. Having become much better than the angels, and He had inherit and obtained more excellent name than they. Yun ang sabi. Kasi nga, bakit excellent name? Kasi ang titindi ng pangalan ng mga angels, sila Michael ang Archangel. Wala pa si Jesus Christ noon. Wala pa Jesus Christ. Dumating si God pa siya noon. Nung dumating sila Archangel, sinasabi nila Daniel yan. Si Archangel Michael, si madami pa anim yung anim yung angels na yan nakalimutan ko, wala sa note ko, hindi ko na-note kasi biglaan lang. Basta anim yung angel na yan, na matitindi. Actually, pito pala yan. And again, alam mo ba yung angel na yan? Sila? May angel na malaki pa sa earth. Angel lang yan. Sinasabi ng prophetic, dahil si Satan, nawala ng posisyon, tinanggal siya sa posisyon. Ang pumalit kay Satan, malaki pa sa earth.
na kayang yakapin lang ang earth. Malaki po sa earth ang pinalit kay Satan na angel. Ganon din, nakabaluti rin ng mga precious stones. Okay. So, tuloy tayo. Sabi dito, ha? For which of the angels did he ever say, yung God, yung Father God nagsabi, kanino niya sinabi, ito, did he ever say, kanino niya nasabi, you are my son, today I have begotten you, o I have begotten you. Alam, ibig sa begotten, naging special kang anak. Today. Yung today na to, galing to sa Old Testament, sa Psalms. Na kinote ni na nagpapaliwanag dito si Pablo. Na yung today na to, nung dumating si Jesus Christ, yun na nag-start ang today. Hanggang ngayon, from now on forward, yung today na yun. Hindi pa tapos yung today na to, hanggang ngayon. Kasi ang salvation, ino-offer. Hindi pa tapos ang salvation, ino-offer pa rin. Kaya kung anong state ni Jesus Christ ngayon, walang nakakaalam. Hindi pwedeng gumawa ng conclusion kung anong si Jesus Christ. Dahil sa Diyos, 2 days pa lang tayo. Dahil ang equivalent sa Diyos, 1,000 years, equivalent of 1 year. Yun, mga ka-believer. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng conclusion kung ano si Jesus Christ. Basta ngayon, hindi pa tapos. Basta siya ay child of God, as well as we became a child of God because of Him. Na-indwell tayo sa katawan niya because of the baptism in water. Yun yung righteousness yun, mga ka-believer. Pag nagpabautismo ka sa tubig, ang heaven, open yan. Bini-witnessan ka ng angels. Kasi, start ng book of life mo. Magkakaroon ka ng book of life. Kaya mahalaga yun. Parang walang halaga sa tao, pero ang may halaga yun sa God, saka sa angels. Kasi recorded yun, mga ka-believers. Public, ano mo yun, tinatawag na proclamation, nakiki-attach ka. Naniniwala ka sa attachment na yun. By faith, yun nga yan eh. By faith, you will be justified. Yun yan. Yun ang gusto ng Lord na pagliligtas sa atin by faith. Okay. Ngayon, tuloy tayo. Sa verse, ano na tayo? Again, I will be to him a father, he will be to me as a son. Walang father, walang son dati. Sinasabi ko siya nga, sir. Dumating lang si Jesus, nagkaroon ng ganyan. Ano yan? Deal nila sa sarili nila yan. Kasi bakit? Ang Diyos, tatlong bahagi. Kung paano tayo, may spirit, ang mind natin, yan ang spirit natin. Ang soul natin, yung kaluluwa natin, yung emotion mo. Pinaliwanag ko na yan, mga ka-believer. At least, nagigets nyo na. Ngayon, ano pa? Itong body. So, tatlong bahagi tayo. Nanika. Spirit, yung soul natin, naka-engrave yan sa bones natin. Yung emotion, ang pinaka-heart center niyan. Lahat ng emotion mo, di ba? Marami kang emotion. Galit man yan, o negative man yan, o positive man yan. Lahat yan. Hindi yan puso. Ano lang yan, merong tinatawag na chemical effect o electrical effect sa puso natin. Pag nagalit tayo, nagkakaroon ng mabilis na bomba, nagkakaroon ng enzyme. Hindi actually heart natin. Ang heart natin, tanggalin mo yan, may emotion ka pa rin. Kasi nandiyan ang soul mo. So, ganun yan. Kaya sinasabi ng tao, yung puso, emotion yan, soul yan. Pati yung mga lovers, nag-Valentine, mga emotion, mga lovers. Ano yan? Soul yan. Walang, ang katawan, ang benefits niyan, yung flesh. Yung flesh. Kung ano man ang feeling sa flesh, marami yan. Yung mga tinatawag na orgy, yung flesh. Pero yung emotion ng tao, soul yan. Yan. Gusto ko balik ulit sa inyo, baka yung iba, bago pa lang. So ngayon, gano'n, tuloy tayo. Ngayon, nagkaroon ng father-son para ma-educate ang tao na may dalawang bahagi ang Diyos. Dito, pinaliwanag dalawa. Pero ang nagsisignify nito, ang Holy Spirit of God. So, tatlo. Yung God, the Father, na term niya Father. Yung isa,
Son, yung Jesus Christ na yun, at yung isang Holy Spirit. Iisang Diyos yan dati. Yung nagsalita na sinabi sa Genesis, chapter 1, verse 26. Ano sabi nila, ka-believer? Let us make man in our image, in our likeness. Tatlo yung nag-uusap doon. Tatlo. Bagamat walang sinasabi doon na tatlo, dito nire-rebuild sa New Testament kung sino yung anong secret meron doon na nag-uusap ang Diyos sa sarili niya. Hindi niya kausap ang angels. Bakit? Kasi nilikha niya rin yung angels. Paano yung kakausapin na, let us make in our image. Hindi naman tayo. Kaya tayo mga tao, mga ka-believer, mind you, image tayo ng God. Imagine mo. Everlasting. Wag sana nabuhay ka na sa mundo to, you will be everlasting. Hihiwalay lang ang flesh mo, pero ang soul mo pupunta sa heaven yan. Bibigyan ka ng bagong flesh, bagong tinatawag na, you're gonna be a new creation. You will be a new creation. Bibigyan ka ng bagong form. Ganun. Sa una, dahil hindi pa tapos ang deal ng Diyos, ang ibibigay sa inyo, sa atin, na pupunta doon, linen, yung pinaka-linen ng holiness, righteousness. Pero pag natapos na itong tinatawag na salvation, doon, tinasabi na i-recreate na tayo, bibigyan tayo ng kanya-kanyang form na wala pa nakakaalam kung ano. Basta si Jesus Christ, ganun na ang form ngayon, indestructible. Nasa form ng God. Hindi lang wala lang nakakaalam kung ano yun. O makakapagbigay ako ng isang bagay, pero mawawala tayo sa usapan. So, stick muna tayo dito. Medyo expository lang yung ginagawa natin. Ayan. And, sabi dito, but to the Son, He say, ito ang sabi. Sabi sa ano tayo, mga kapatid. Verse 8, mga ka-believer. Chapter 1, verse 8 na tayo. But to the Son, He say, your throne, O God, is forever and ever. Yun ang sabi yung God, yung naiwan sa heaven. Di naman bumaba yun, nasa throne niya lang yun eh. Ang sabi niya sa Son, your throne, O God, is forever and ever. Sino ang tumawag ng God kay Jesus Christ? Yung Father. Napakaraming religion ngayon na hindi naniniwala si Jesus Christ, God. Kasi nag-humble. Pero ang God mismo, hindi siya inano ng God. Dahil alam ng God, part niya si Jesus Christ. Part niya yun. Katulad ko, yung mind ko at heart ko, iisa yan, pero separate yan. Minsan may iniisip ang mind mo na kontra ang heart mo. Lalo na pag ginutusan ka, halimbawa, bata ka pa, pinabibili ka ng tatay mo ng sigarilyo, parang ayaw mo parang ganon. Even doon na ayaw ng soul mo, ang mind mo kaya sumunod ka, kundi baka mapalo ka. Ganun ba? O sample pa. Yan, yung mga nangyayari ngayon ba sa itong Valentine's Day, di ba? May mga saya, pero meron din mga bigo, di ba? Ganon. May mga kanta nga nandiyan, puro pagsisisi, di ba? Yung isip nila nagsisisi, pero puso nila, hindi nila patanggal-tanggal yung love na kalokohan nila yun, di ba? Yung tinatawag na worldly love. Actually, anong tawag dyan? May tawag niya sa Greek. Yung tinatawag na peleo love. Kasi ang God term ng love, agape. Yung agape na yan, mahabang paliwanag yan. Yung peleo, ganun din yan tungkol sa love sa etong worldly. Sa lust, sa wife, sa anak, peleo yan, peleo. So maraming paliwanag dyan, hindi natin kaya i-tackle. Binibigyan lang natin ng mga emphasis yung nandito. And the scepter, yung scepter, ibig sabihin yung mga king may scepter, parang may hawak-hawak na. The scepter of your righteousness is the scepter of your kingdom. So ang kingdom ni Jesus Christ ngayon mismo, kung tatanggap ka kay Jesus Christ, kasama ka sa kingdom na yan. Yan ang sinasabi ko. Kaya baka mawalan ka ng panahon. Bakit? Millions kasi ang mga matay. Advisean ko kayo mga ka-believers. Prophetic yan. Therefore, sabi dito, your God
Your God has anointed you. Pero mo, your God, sabi niya, therefore God, your God. So dalawang God dito, capital letter. Tinawag niya si Jesus Christ, therefore God, tinawag niya si Jesus kasi wala pang pangalan dito, hindi pa siya nagkakatawan tao. Old Testament galing kasi to, hindi pa siya nagiging tao. Tinawag niya si Jesus Christ na God, your God. Oh, kumbaga ito yung God na yan, si Jesus Christ. Therefore, Bolten, your God, give you, sabi dito. Yung parang isang parehong word na God. Oh. Give you a gladness more than your companions. Oh, yan ang sabi. So mismo ang tumatawag ng God sa kay Jesus Christ, yung Father mismo. Ah, kaya kayong mga Islam, hindi ko naman kayo inano. Maganda pa unawain niyo kung ano si Jesus Christ. Dahil nasa book niyo yan. Ipanalangin nyo sa Diyos. Tumawag kayo sa kay Jesus Christ, subukin nyo. Tanungin nyo yan, Jesus Christ na kilala nyo. Baka magkaroon kayo ng path of righteousness. Challenge ko lang sa inyo dahil ang tumatawag sa Panginoong Jesus, dahil ano naman kayo, innocent pa, bibigyan kayo ng way. Actually, mas mapalad pa kayo dahil mga religious kayo. May mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ. Andiyan ang mga Hindu, ang dami yan. Portion lang tayo yan. Billions ang Hindu, ang dami. Oh. Kaya nga, unawain ninyo kasi darating ngayon ang tinatawag na kapigatian. Yung tinatawag na famine, kapigatian, tribulation. May panahon pa. May panahon pang habag ng Diyos. So, itutuloy ko to sa verse 10 na tayo. And, you, Lord, is in the beginning had laid the foundation of the earth. Oh, si Jesus Christ ang nag-laid ng foundation ng earth. Ayan, sabi ng Hebrew. Oh. And the heavens are the works of your hands. Biro mo, mga text na pinapatunayan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu ng Diyos, kung ano si Jesus Christ. Di ba? Abay, ito ang tataka ko. Maraming Kristiyanong Pilipino hindi alam magpabautismo na kayo. Ako, hindi ako nagsasabi kung kanino kang religion papabautismo. Hindi ako, basta kahit sino, kahit kapitbahay mo na naniniwala sa Diyos, pabautismo ka na. Hindi naman tayo, kumbaga sa hindi religion ang inaano ko dito. Ang inaano ko dito, ka-escape tayo sa kamatayan. So, basta hanggang verse, hanggang verse 12, yung chapter na to, ng Hebrew. Ito. So, ang dami. Sabi dito ng God, sa verse 13. But to which angels has he ever said? Kanino raw sinabi ng Diyos? Kaninong angel sinabi ng Diyos? Sit at my right hand till I make your enemy your footstool. Ang tanong, may enemy ba si Jesus Christ? Mga kapatid, meron. Mga ka-believer. Sino yan? Lahat ng hindi naniniwala kay Jesus Christ, enemy niya yan. Biruin mo. Kasi yun ang sabi ng yung sabi ng na scripture, for God so loved the world. Common to verse. For God so loved the world, and He gave His Son, that those who believe in Him will not perish. Pag hindi ka naniwala, you already judge. Sa lang naman yan Basahin natin. Basahin natin yan sa John.
Ang sabi dito, and the word become flesh. Sino yung word dito? Si Jesus Christ yan. Yung word na kasi yan, lahat ng mga sinulat ng mga prophets, nagagampanan niya, dati word lang siya, yung nakasulat. Ando dun siya sa heaven. Ano lang siya dati? Scripture lang. Tapos nung nabuhay na siya, yun. And the word become flesh. Yun nga, si Jesus Christ. Naging flesh. Ha? Walang father, merong isang ginamit si Mary para maging tao. Kaya nga yung blood ni Jesus Christ nung tinesting buhay, hindi namamatay. Yung natagpuan dun sa ilalim nung cave na nilibingan sa kanya. Ilalim nung cave na nilagyan ng Ark of the Covenant. Kasi nung namatay si Jesus Christ, naglindol. Actually, ang term namatay, pero na-separate yung spirit niya. Ngayon, naglindol. Bumukas ngayon yung mga biyak na bato, nagkabiyak ang bato. Yung pala sa ilalim doon nakatago yung Ark of the Covenant na winiwisikan ng dugo para sa mga kasalanan. Winiwisikan yun ng high priest sa temple nila Solomon. Ngayon, yung pinakadugo ni Jesus Christ, dahil sinaksak siya dito, umagos. Pag agos doon, dumali doon sa tinatawag na crack na bato. Yung pala nasa ilalim doon doon nakatago, tinatago nila yung Ark of the Covenant. Doon pumatak ngayon yung dugo na yun. Kaya naganap pa rin yung righteousness na sinasabi. Yung kanyang blood, in-sprinkle doon. Pinakaparang atonement ang tawag doon. Parang hain, atonement ng righteousness. Gano'n, Diyos tinago nila doon. Hindi. Kasi nga, nakuha ng Roman Empire yung Jerusalem. Ang ginawa nila, tinago nila yung mga artifacts. Kasama yung Ark of the Covenant. Tinago nila sa kailaliman ng mga kuweba. Yung palang lugar na pinagtulusan ng cross o yung tree na sasabitan ni Jesus Christ, doon pala, sa ilalim pala doon, nandoon yung cave ng Ark of the Covenant. Di ba? Ang galing, di ba? Oo. Tapos, merong itong panahon, may sinabihan ng Panginoon na isang tao na ang pangalan Ron Wyatt. Sinabihan siya na hukayin niya yung isang cave doon. Nagtaka sila kung anong dahilan nun, na puno ng basura. Pinukay nila yun, matagal nilang pinagtsagaan bago nila nahukay yun. Ginasusan nila ng gusto. Alam mo nang mahukay nun, nandoon pala yung Ark of the Covenant doon sa ilalim na yun. Sininsil pa talaga nila yun. Hindi naman sila archaeologists. Tapos, nakakuha sila ng mga patay na specimen doon ng dugo. Dinala nila doon sa Tel Aviv, yung pinaka-city ng medical. Tapos, nagtanong sa kanila, nung binalikan niya kinabukasan, tinatanong nila kung anong result. Nagtanong yung mga head ng mga doon, doktor, sa kanila. Kung kanino raw dugo yun. Kasi, kumbaga ang chromosomes ng tao, 23 sa mother, o parang ganon, sa father, 23 din, XY. Pero yung dugo na yun, bukod sa buhay, hindi namamatay, isang Y chromosome lang, hindi XY. Kaya interesado yung mga head doctors doon kay Ron Wyatt. Tapos sinabi niya na yung blood nakita ko sa ilalim, naka sa Ark of the Covenant. Naka-spill sa Ark of the Covenant. Nag-interest sila. Ang nagpatotoo noon mga specialist na doon sa Tel Aviv. Kaya hindi pwedeng itago. May history yan na ang blood of Jesus Christ is still alive. Di ba? Paano kayo hindi mag-i-interest sa tinatawag na history ni Jesus Christ? Napakaganda. So, mga kapatid, kaya ngayon, dahil buhay ang dugo ni Jesus Christ, pako-cover tayo dyan sa anumang mga mangyayari, sa anumang mga sakuna na halimbawa magkakaroon ng mga iba-ibang klaseng viruses, mga pathogens dahil sa gera na yan.
Yun ang pinaka-ano niyan. Iko-cover tayo ng blood of Christ. Ganun. Dahil tayo ay affiliated na sa kanyang body. Kaya magiging temple ka ng God kasi ma-affiliate ka doon sa body niya. And you will be also as a child of God. So ngayon dadako tayo sa ating thanks benevolent sa Lord prayer. Dito natatapos ang ating message. I-off ko na dahil magpapasalamat ako sa prayer. Lord God, salamat po Father God sa iyong goodness na i-disperse ko, Panginoon. I-brought out ko ang mga maliliit na bagay, na message na in-entrust mo sa akin, Panginoon Jesus. Salamat po, Lord, na ginamit mo ako sa lugar na to. At nawa, Panginoon, ang sino mang mga ka-friends at ka-believers na ng message na to, Panginoon. Touch their hearts, O Lord, for their own self, or own sake, Panginoon, sa darating na ngayon, mga gloominess ng sitwasyon. Kaya, kayo na ang bahala mag-protect sa amin, Panginoong Jesus. Sa inyong pangalan, that's my prayer. Thank you, Lord. Amen. Off mo. Di mo.